Kumusta? Nandito tayo ulit para sa isang mahalagang paghimay ng mga ideya mula sa mga sources mo. Ang pinakatanang na tatalakayin natin, ikaw ba, um, nagtatayo ka ba ng isang bagay na magtatagal? Yung parang legacy, isang pamana? O para ka lang bang, alam mo yun, tagapuno sa isang pansamantalang posisyon? Titingnan natin ng malalim yung konsepto ng multiplication and exit sa leadership. Hawak namin yung source material mo, grabe, ang komprehensibo. Parang sinisid talaga yung iba't ibang aspekto ng pamumuno. Mula dito, ang gusto nating makita ay paano mo ba masisiguro na yung pinaghirapan mo, ministerya man yan, proyekto, organisasyon, ay hindi lang basta maglalaho kapag umalis ka na. Paano ba ito magpapatuloy at lalo pang lalago? Kaya ang misyon natin na yon, himayin natin itong mga konseptong to para sa'yo. Gusto naming maintindihan mo kung bakit sobrang importante na isama sa plano yung pag-alis mo at yung pagpaparami, yung multiplication. Hindi lang yung focus sa ngayon lang na paglago. Okay, sige. Impisahan na nating suriin ito. Kasi madalas napapansin natin sa mga leader, ang focus talaga nasa growth. Yung mga, alam mo yun, nakikita agad. Yung next event, pagpapalaki ng team, yung mga mabilis na resulta. May punto to na binabanggit sa source material mo, di ba? Pero yung laging kasunod na tanong, ano na ang mangyayari pag wala na yung leader na yon? Dito na bumabalik yung tanong natin kanina. Ang ginagawa mo ba ay pagtatayo ng legacy o pagpupuno lang sa role? Oo, tama. Ito nga yung tension na anong madalas hindi talaga napapansin. Paano ba masisiguro na yung itinanim mong buhay, yung effort mo, magpapatuloy at mamumunga pa rin kahit wala ka na doon sa eksena? Binibigyang diin nga sa mga sources mo na ang mga organisasyon o kahit anong kilusan na walang malinaw na plano para sa transition, sa paglipat ng responsibilidad, talagang nanganganib. Pwedeng huminto yung paglago, maging sobrang dependent sa isang tao lang, o mas malala pa, tuluyang bumagsak. Parang ang thinking kasi minsan, basta lumalago tayo ngayon, okay na yun. Pero hindi pala. Sapat. Eksakto, hindi sapat. Sa kabilang banda naman, yung mga leader na mulat dito sa konsepto ng multiplication at intentional exit, yung sadyang pagpaplano talaga sa pag-alis. Sila yung nakakalikha ng isang mas matibay na pundasyon. Ito yung klase ng pamumuno na nagbibigay kapangyarihan sa iba. Nagtatanim ng kultura kung saan parang natural lang na umuusbong yung mga bagong leader. Importante, hindi ito pag-urong dahil nawalan ka ng gana, kundi isang strategic na hakbang talaga para mas lumawak pa yung naumpisahan. Pagsulong ito, hindi pag-atras. Nakakaintriga tong ideya na to, na yung pag-alis pwedeng maging strategic. Kasi madalas iniisip natin yan bilang pagtatapos o minsan failure pa nga, di ba? Pero sabi sa sources mo, may mas malalim pa palang perspektibo dito, lalo na kung titingnan mula sa mga konsepto sa Biblia. Tama ba? Oo, tama. At dito talaga nagiging mas malalim yung usapan natin. Ginagamit kasi nung source material mo yung mga metafora at prinsipyo mula sa kasulatan para bigyang linaw ito. Kapansin-pansin daw na mas madalas nating i-celebrate yung mga simula. Yung grand opening, launch, first day, mga ganyan. Pero kung susuriin daw ang Biblia, mas binibigyang halaga yung maayos na pagtatapos. Hindi bilang pagkatalo, kundi bilang isang sinadya, may layuning pagkumpleto at pagtransition. Okay. So parang finish well ang emphasis, hindi lang start well. Gets ko? Ganun na nga at may apat na magkakaugnay na konsepto na hinimay doon sa sources mo para ipaliwanag yung buong proseso nitong pagbuo ng legacy. Tingnan natin isa-isa. Sige. Ano yung una? Ang una ay ang binhe, yung seed. Ito yung simbolo ng potensyal, diba? Ng investment. Parang sa mga talinghagan sa Biblia, tulad nung nasa Matthew 13 na binanggit doon, ang binhe hindi lang to basta potensyal na nakatago. May kaakibat tong responsibilidad, kailangan alagaan, diligan, tsaka pagkatiwalaan yung proseso ng paglago kahit pa hindi mo kontrolado lahat. Yung ulan, yung araw, 'di ba?
Oo nga. So, hindi lang pagtatanim, may kasamang pag-aalaga at pagtitiwala sa proseso. Tama. At kasama dyan yung pag-unawa na minsan, yung pinakamalalaking bagay nagsisimula sa napakaliit. Naalala mo ba yung talinghaga ng mustard seed? Binanggit din sa material mo yun eh. Yung pinakamaliit daw na binhi, pero nagiging malaking puno na napapamahayaan ng mga ibon. Ganon daw yung exponential impact. Nagsisimula sa maliit na binhing inalagaan at pinagkatiwalaan. Ito yung investment phase, kumbaga. Okay, okay. Malinaw yon. Pagkatapos ng bini, anong kasunod? Harvest na ba? Sakto. Kasunod ng Benny ay ang ani, yung harvest. Ito na yung katuparan, yung bunga nung tapat na pangangasiwa or stewardship. Pero mahalagang tandaan, ayon sa sources mo, na ang ani ay dumarating ayon sa takdang panahon. Hindi pwedeng pilitin, hindi pwedeng madaliin. May tamang timing, parang sinasabi sa Ecclesiastes. Ito na ba yung resulta na nakikita natin? Yung pagdami ng miyembro, paglaki ng organization, mga ganon? Oo. Bahagi yan ng ani. Pero higit pa sa mga numerong yan, ang tunay na ani na tinutukoy dito ay yung purposeful completion, yung katuparan ng layunin. Sinasabi nga sa material mo na ang tunay na sukatan ng tagumpay ng isang leader ay hindi kung gaano siya katagal nananatili sa pwesto, kundi kung ano yung nagtatagal na pamana, yung legacy na naiwan niya kasi natapos niya nang maayos yung bahagi niya sa tamang panahon. Makes sense. Hindi lang basta pag-ani, kundi pag-ani sa tamang timing at para sa tamang purpose. Okay. Ano naman yung pangatlong konsepto? Ito yung multiplication. At dito, kailangan nating maging maingat sa definition. Sabi sa sources mo, hindi lang ito simpleng pagdami ng bilang, yung addition, o kaya pagkopya lang, replication or duplication. Ang multiplication dito, ang tinutukoy ay exponential impact, transformation. Teka, pakit-explain pa nga yan. Ano yung pinagkaiba ng addition sa multiplication dito sa context na to? Medyo malapit kasi pakinggan. Oo nga. Yung addition mindset kasi, based sa nabasa natin, ang focus niya ay sa pag-iipon ng tao, ng resources, ng followers, ganyan. At kadalasan, leader-dependent ito. Kung wala yung leader, parang hihina o hihinto. Yung multiplication mindset naman, iba yung focus. Nasa pag-develop ng mga bagong leader. Ito ay tungkol sa empowerment, sa pagbibigay kapangyarihan sa iba para sila naman yung magtanim at magparami. Ang goal talaga ay sustainability at paglago na hindi na nakasentro sa iisang tao lang. Gets mo? Oo, gets ko. Parang yung example nga ni Moses kay Joshua o ni Paul kay Timothy na nabanggit din dun sa material. Sila yung nagmultiply. Eksakto. Magandang halimbawa yan. Kailangan dito ng intensyon, malinaw na plano, tsaka strategic foresight. Hindi ito basta nangyayari lang. Kasama rin dito yung konsepto ng release, yung pagbibitaw sa kontrol at pagtitiwala dun sa mga taong hinubog mo. Kailangan din itong i-embed, itatak sa kultura, sa sistema, sa mga values ng grupo para maging pangmatagalan. At syempre, nangangailangan ito ng pananampalataya na magpapatuloy yung gawain kahit hindi mo na direktang nakikita o kontrolado lahat. Malaking bagay yon. Okay. So, binhi, ani, pagpaparami. Parang kumpleto na yung cycle pero sabi mo 4. May pang-4 pa. Oo, meron pa. At ito, marahil yung pinaka-challenging para sa marami, pag-alis, yung exit. Sa konteksto ng sources mo, hindi ito tinitingnan bilang abandonment o failure o pag-give up. Sa halip, itinuturing itong isang sacred act daw, isang intentional na transition, isang strategic na pagpasa ng responsibilidad. Sacred act! Wow! Medyo mabigat pakinggan yun. Paano naging sagrado yung pag-alis? Kasi, pagpapakita raw ito ng pananampalataya at humility. Pananampalataya na yung misyon o yung layunin ay mas malaki kaysa sa iyo bilang tao at magpapatuloy ito kahit wala ka na. At humility na tanggapin na may hangganan yung role mo at may iba nang nakahandang magpatuloy. Pinapakita raw ito sa buhay ni Moses
na hindi nga nakapasok sa Promised Land, pero si Joshua ang nagpatuloy, si Elijah na ipinasa yung mantle kay Elisha, at lalo na si Jesus. Teka, paano naging example si Jesus dito sa pag-alis? Malinaw kasi niyang sinabi sa kanyang mga disipulo, nabanggit nga sa John 16:7 dun sa source mo, na kailangan niyong umalis para dumating yung Espiritu Santo. Yung pag-alis niya, yun yung nagbigay daan para ma-empower yung mga disipulo na gawin pa yung mas malalaki pang bagay. Yung pag-alis niya, hindi pagtatapos kundi simula ng mas malawak na gawain sa pamamagitan ng iba. Kaya tinatawag itong kingdom strategy. Sa material mo, mas importante yung legacy, yung pamana, kaysa sa longevity, yung tagal sa pwesto. Wow, grabe. Ang lalim nga nung apat na yun. Binhi, ani, pagpaparami, at pag-alis. So, para sa'yo na nakikinig ngayon, anong ibig sabihin ng lahat ng to? Paano mo maisasalin itong mga malalaking ideya na to sa praktikal na buhay o pamumuno? Magandang tanong yan. Kasi mula sa mga prinsipyong ito, may ilang practical na implikasyon na lumilitaw dun sa sources mo. Halimbawa, kailangan talaga ng sadyang pag-i-invest sa mentorship, yung pagtukoy at paghubog ng mga susunod na leader, hindi to aksidente. Kailangan ding bumuo ng isang vision na hindi umiikot lang sa'yo, kundi dun sa mission mismo. At saka yung nabanggit kanina tungkol sa binhi, kailangan din siguro ng pasyensya, no? Pasyensya at tiwala sa proseso. Kasi hindi lahat agad-agad makikita yung resulta, di ba? Tumpak, oo. Patience and trust in the process are key talaga. Kasama na rin dito yung pagbabago ng mindset tungkol sa pagtatapos o pag-alis. Imbes na ituring itong kabiguan, tingnan ito bilang isang milestone, isang natural at kinakailangang bahagi ng cycle para magpatuloy yung legacy. Ito yung pagkakaroon ng legacy mindset. Minabanggit pa nga dun sa bandang dulo ng source material mo, yung parang kasabihang na magtrabaho ka na parang ang layunin mo ay mawalan ka ng trabaho. Medyo nakakatawa pakinggan pero parang ito yung buod ng intentional exit at multiplication. Oo. Magandang paraan yan para maalala yung konsepto. Kasi kung nagawa mong maihanda ng husto yung mga susunod sa'yo, na kaya na nilong ituloy at palaguin pa yung nasimulan mo nang wala ka, di ba't parang nawalan ka na nga ng trabaho, pero sa positibong paraan? Ibig sabihin, nagawa mo yung mission mo na mag-iwan ng isang bagay na self-sustaining at multiplying. Nagtagumpay ka. Pero ano naman yung downside kung hindi ito gagawin? Kung mananatili sa dating gawi na focus lang sa ngayon, sa sariling pamumuno, may mga panganib ba itong binabanggit dun sa sources mo? Meron. At malinaw itong inilahad. Ang pinakahalata ay yung stagnation, yung pagtigil sa paglago. Kapag ang lahat ay nakadepende sa iisang tao, natural lang na kapag nawala siya o napagod, hihinto rin yung pag-usad. Lumilitaw din dito yung tinatawag na founder shadow. Ano tong founder shadow? Parang pang-horror movie pakinggan? Medyo nga. Pero ang ibig sabihin nito, minsan yung mismong bigat, yung impluensya o yung paraan ng pamumuno nung nagtatag, nung founder, siya yung nagiging hadlang sa pag-usbong ng mga bagong leader o bagong ideya. Masyadong malaki yung anino niya, kumbaga, kaya walang ibang makasilong o lumago sa ilalim nito. Parang nasasakal yung potential ng iba. Nakakalungkot naman isipin yun. Yung pinaghirapan mong itayo, tapos yun pala yung magiging dahilan para hindi na ito lumago pag wala ka na. Oo, malungkot, pero nangyayari. At dito nagkakaroon ng mga tinatawag na one-generation wonders. Mga organisasyon, proyekto, ministeryo na napakalakas habang nandyan pa yung founder, pero biglang nanghihina o nawawala kapag siya'y umalis na. Ito yung direktang kabaligtaran ng lasting movements, mga kilusan na sadyang idisenyo mula sa simula para magparami, mag-empower ng iba, at magpatuloy ng higit pa sa buhay nung nagpasimula. Dito rin ba pumapasok ulit yung pagkakaiba ng addition mindset versus multiplication mindset na nabanggit mo kanina? Parang related yan dito. Eksakto, connected yan. Yung addition mindset, nakatutok sa pag-gather ng followers, resources, parang nag-iipon lang. At usually, leader-dependent nga ito. Yung multiplication mindset naman,
Ang focus ay sa pan-develop ng leaders na sila mismo ay magde-develop pa ng ibang pang-leaders. Empowerment at long-term sustainability ang habol nito. Malinaw na malinaw yung pagkakaiba sa focus, pati na rin sa magiging resulta in the long run. Ang ganda talaga ng mga konsepto. Pero baka iniisip ng iba, okay, teorya lang ba yan? Ang hirap naman niyang gawin. Paano kasi simulan yan? May mga mas konkretong gabay ba or frameworks na binigay nun sa material mo? Meron. At ito yung nagpapaganda palalo kasi hindi lang ito basta teorya. May mga practical frameworks talagang inimungkahi. Nabanggit mo nga kanina yung exit planning framework at multiplication vision workshop. Para talaga silang step-by-step guide para sa mga leader na seryoso sa pag-iwan ng pangmatagalang epekto, hindi lang basta usapan. Oh, okay. Ano-ano yung mga parang key elements ng mga framework na yon? Pwede mo bang i-highlight? Sige, binibigyan diin dito ang ilang mahalagang hakbang. Una, self-assessment. Kailangan mong kilalanin yung sarili mong kalakasan, kahinaan, tsaka kung ano talaga yung unique contribution mo. Kasama rin dito yung pag-discern kung kailan marahil yung tamang panahon para mag-transition, hindi bara-bara. Pangalawa, successor identification. Hindi to basta pagpili lang ng kung sino. Kailangan ng masusing pagkilates dun sa mga potential na susunod na leader, yung mga kapareho mo ng vision aligned. Pero marahil, may ibang mga kaloob o skills, complementary gifts, na makakatulong sa next phase. May nabanggit mga acronym dito para madaling matandaan. Maghanap daw ng mga leader na FAT, Faithful, Available, at Teachable. Faithful, Available, Teachable. FAT leaders. Oo nga, madaling tandaan. Okay. Ano pa? Pangatlo, mentorship and development. Hindi sapat na natukoy mo lang sila. Kailangan ng intentional na pag-invest ng panahon at resources para mahasa sila, mabigyan ng mga oportunidad na matuto at mag-practice. Hindi sila magiging ready overnight, di ba? Pang-apat, system development. Kailangang i-embed o itatak yung mission, vision, at values sa mga structure at proseso ng organisasyon para hindi ito masyadong nakadepende sa personality ng leader. Ito ba yung sinasabing parang institutionalize the vision para kahit wala na yung tao? Oo, pwedeng ganun ang dating. Para kahit magpalit ng tao, yung core, yung puso ng organisasyon, mananatili. Panglima at napakahalaga nito, gradual transition. Hindi to dapat biglaan. Kailangan ng dahan-dahan at planadong paglipat ng responsibilidad at otoridad. May magandang 5-step model pa nga na binanggit dun sa source mo, naalala ko 1. Ako muna ang gagawa. Manood ka. I do, you watch. Parang basic lang. 2. Ako pa rin ang gagawa, pero tulungan mo ako. I do, you help. May involvement na. 3. Ikaw na ang gumawa. Tutulungan kita. You do, I help. Nabaliktad na. 4. Ikaw na ang gumawa, manonood ako. You do, I watch. Pagpatiwala na to. 5. Ikaw na ang gumawa, susuportahan kita mula sa malayo. You do, I cheer from afar. Release na talaga. Ganda ng model na yun. Ang linaw ng unti-unting pag-release ng control at pag-build ng confidence ng successor. Step by step talaga. Tama, malinaw, 'di ba? Kasunod niyan, pang-anim, public handoff. Mahalaga rin daw na i-celebrate yung transition ng formal at publiko. Nagbibigay ito ng affirmation sa bagong leader at nagpapakita sa lahat na tuloy ang daloy at may blessing ng dating leader. Importante yan sa culture. At pang-pito, ongoing support from a distance. Pagkatapos ng handoff, hindi ibig sabihin na wala ka ng papel. Pwede ka pa ring maging mentor o consultant, pero hindi na dapat nakikialam sa pang-araw-araw na desisyon. Kailangan ng espasyo para makagalaw yung bagong leader. Boundaries, kumbaga. Grabe, parang kumpletong life cycle ng leadership transition ang inalahad mula sa paghahanda sa sarili hanggang sa pagsuporta pagkatapos mong umalis. Ganun na nga, ang pinakalayunin ng lahat ng ito na paulit-ulit binanggit dun sa material mo ay hindi lang sustainability o pagpapanatili sa kung ano ang meron na. Ang target ay tunay na succession na nagbubunga ng multiplication.
yung exponential growth na pinag-usapan natin kanina. Yun ang ultimate goal. Napakaraming mahalagang insights talaga mula dito sa paghimay natin ng source material mo. Kung isipin mo, para sa'yo na nakikinig, ano kaya yung pinaka-importanting takeaway dito? Para sa akin, ito marahil yun. Ang role natin sa pamumuno, ano man yan, ay pansamantala lang pala. Stewardship lang to, isang pagkakatiwala. Ang tunay na legacy o pamana ay hindi nasusukat sa kung gaano kakatagal na natili sa posisyon, kundi sa kung ano yung nagpapatuloy, lumalago at namumunga dahil sa mga bining itinanim mo at sa mga taong hinubog mo kahit pa wala ka na doon sa eksena. Naalala ko tuloy yung tanong na lumitaw rin sa sources mo. Nagtatayo ka ba ng isang movement? Yung kayang magpatuloy at magparami? O isa lang monumento sa sarili mo na maganda lang tingnan habang nandiyan ka pero guguhurin pag alis mo. Ang laki ng pagkakaiba nun, ano? Oo, napakadangbang pagbubuod niyan. At bilang panghuli, ito marahil ang isang provocative thought o tanong na maiwan natin para pag-isipan mo. Hango na rin ito sa mga reflection points na nandun sa material mo. Ano nga kaya ang isang bagay sa trabaho mo, sa ministeryo mo, sa pamilya mo, o kahit sa personal mong buhay na mahigpit mong hawak-hawak ngayon, na marahil kailangan mo nang simulan dahan-dahang bitawan o ipasa sa iba para ito'y mas lumago at yumabong pa? Paano kung yung pinakamalaki mo palang kontribusyon ay hindi yung pananatili mo, kundi yung pag-alis mo sa tamang paraan at sa tamang panahon? Yung pag-alis na nagbibigay daan, hindi sa paghinto, kundi sa mas malaki pang paglago at pagpaparami. Ano sa tingin mo? Pag-isipan mo yan.